Bakit may mga babae na sinasabi nilang mahal ka nila, pero sa huli, sila pa rin ang unang nanloko, lumayo, o nagbago? At mas malala, bakit sila nagsisisi kapag nawala ka na? Ngayon, pag-uusapan natin ang why women cheat even when they say they love you, ayon sa Stoicism. Isang malalim pero makatutuhanang pagtalakay kung bakit kahit sa kabila ng salitang, mahal kita, may mga babae pa ring pumipili ng kasinungalingan, at kung paano ito dapat harapin ng isang stoic man, kalmado, matatag, at may dignidad. Sa panahon ngayon, normal na daw ang talking stage, open relationship, at temporary happiness. Pero sa mata ng isang stoic, ito ay mga palatandaan ng kawalan ng disiplina sa sarili at emosyon. Ayon kay Marcus Aurelius, the happiness of your life depends on the quality of your thoughts. Ibig sabihin, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kung hindi maayos ang isip at disiplina niya, sisirain niya ang sarili niyang pag-ibig, at pati ikaw. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga stoic reasons kung bakit may mga babae na niloloko ang lalaking totoo ang intensyon, kahit sinasabi nilang, mahal kita. Reason 1, hindi nila alam ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Maraming babae ang nagmamahal hindi dahil handa silang magbigay, kundi dahil may gusto silang makuha. Affection, security, attention, validation, lahat ito ay emotional needs. Sabi ni Seneca, he who depends on others for happiness will always be restless. Kaya kung ang isang babae ay umaasa sa lalaki para maramdaman ang halaga niya, madali siyang mapagod. Kapag hindi mo naibigay ang atensyon na gusto niya, hahanap siya ng iba. Hindi dahil ayaw ka na niya, kundi dahil hindi pa niya naiintindihan ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na hindi umiikot sa kung anong nakukuha mo, kundi kung gaano ka marunong magpahalaga kahit wala kang natatanggap. Pero tandaan mo, hindi mo trabaho turuan ang isang babae kung paano magmahal. Ang trabaho mo ay maging totoo, at kapag hindi niya nakita ang halaga niyon, hayaan mo siyang mawala. Reason 2, emotional boredom, hindi ka na-challenge. Maraming lalaki ang nagiging predictable. Laging available, laging nagpaparamdam, laging sumusunod. At habang mas nagiging stable ka, mas nawawala ang thrill sa kanya. Ang Stoicism ay nagtuturo ng emotional balance. Hindi ibig sabihin cold ka, ibig sabihin, hindi mo ibinibigay ang buong emosyon mo agad-agad. Kung gusto mong mapanatili ang respeto ng isang babae, huwag mong ibigay lahat ng oras mo. Kasi kapag naging predictable ka, nawawala ang excitement, at doon pumapasok ang tukso. Hindi dahil mas maganda o mas gwapo ang iba, kundi dahil gusto lang niyang maramdaman ulit ang thrill na dati ay ikaw ang nagbibigay. Kaya nga sabi ni Epictetus, what upsets people is not things themselves, but their judgments about things. Hindi ikaw ang problema, ang perception niya lang. At kapag ang perception niya ay, boring ka na, doon nagsisimula ang distansya. Reason 3, lack of discipline sa emosyon. Maraming babae ang hindi manloloko dahil gusto nila, kundi dahil hindi nila kayang kontrolin ang emosyon nila. Gusto nila ng validation, gusto nila ng excitement, gusto nila ng pansin. At kapag may ibang lalaki na nagbibigay niyan sa panahon na tahimik ka, doon sila nadadala. Ang stoic man, hindi umiiyak sa ganitong sitwasyon. Hindi dahil walang pakiramdam siya, kundi dahil alam niyang hindi niya kontrolado ang kilos ng iba. Sabi ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Kaya kung niloko ka, ang sagot ay hindi paghihiganti. Ang sagot ay katahimikan. Ang stoic man ay hindi naghahanap ng paliwanag mula sa isang taong hindi marunong magpaliwanag sa sarili niya. Reason 4, testing your boundaries. Minsan, hindi agad intentional ang pag-cheat, nagsisimula ito sa maliliit na bagay. Small talk sa coworker, late night chats, likes sa picture ng ex, o friendly bonding sa iba. Pero tandaan mo, ang babae na may respeto sa sarili at sa iyo, alam kung saan siya dapat huminto. Yung babaeng lumalampas sa linya kahit alam niyang masasaktan ka, hindi faithful, curious lang kung hanggang saan ang pasensya mo.
Sabi ni Seneca, a man who suffers before it is necessary, suffers more than necessary. Kung paulit-ulit kang pinapahiya, pinaglalaroan, o time test, huwag mong hintayin na tuluyang masira ka bago ka umalis. Ang Stoic man ay marunong mag-obserba, hindi mag-react. Nakikita niya ang mga red flags, pero hindi niya pinipilit baguhin ang taong hindi naman nagbabalak magbago. Reason 5, kakulangan sa sarili, hindi ikaw ang problema. Minsan, kahit gaano ka kabuti, kahit gaano ka kaloyal, kahit gaano ka ka-patient, manloloko pa rin siya. Bakit? Dahil may kulang sa kanya, hindi sa'yo. Sabi ni Marcus Aurelius, waste no more time arguing what a good man should be. B1. Kapag nalaman mong niloko ka, huwag mong tanungin kung bakit. Tanungin mo kung ano ang susunod mong hakbang para manatiling kalmado at buo ang dignidad mo. Dahil ang totoo, hindi mo kailangang ipakita kung gaano ka nasaktan. Ang Stoic man ay marunong manahimik, pero sa loob ng katahimikan niya, doon niya binubuo ulit ang sarili niya. Kapag niloko ka ng babaeng sinasabing, mahal kita, huwag mong hayaan na sirain ka niya. Huwag mong hayaan na magalit ka sa lahat ng babae dahil sa isa. At higit sa lahat, huwag mong hayaan na mawala ang prinsipyo mo bilang lalaki. Dahil sa Stoicism, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kung paano ka nananakit pabalik, kundi sa kung paano ka nananatiling kalmado kahit sirain ka ng iba. Kaya kung iniwan ka, niloko ka, o sinaktan ka ng babaeng sinabihan kang, mahal kita, tandaan mo to. Hindi mo kailangang gumanti, dahil ang karma ng taong naglalaro ng damdamin ng iba, ay ang pagkawala ng taong totoo sa kanya. At yun ay ikaw.